Kilala ang mga sundalo sa paghawak ng armas. Pero ibahin niyo ang mga sundalo sa Camp Aquino sa Tarlac City. Bukod sa armas, magaling din silang humawak ng gamit sa pagtatanim. Alamin natin ang kwento sa Hardinang Lunas sa ulat ni Dina Pagibita. Sa tindi nga ng init ng panahon, hindi lamang mga tao at hayop ang apektado, pati na rin ang mga halaman gaya ng mga gulay at prutas na karaniwang bilad sa sikat ng araw. Upang hindi malanta at tuluyang masayang, dapat na alagaan ito lalo na sa tubig. Sa Camp Aquino sa Tarlac City, dahil unti-unti nang tinataniman ng mga gulay, prutas at halamang gamot ang mga bakanteng lupa rito, sa kabila ng init, puspusan pa rin ang pag-aalaga ng mga sundalo sa mga pananim. Umaga at hapong dinidiligan ang lahat ng mga pananim sa 5 ektaryang hardin ng lunas na ito. Kung walang tender loving care at pagdilig 2 times a day, hindi po sila magsusurvive. But dito, we see the dedication of each and every member of the Armed Forces of the Philippines. Linggo-linggo rin itong binibisita ng Corville Agricom, ang consultant ng hardin ukol sa mga prosesong dapat na gawin para sa mas masaganang ani. We come in, we train them, we help teach pag-set up ng farm, pag-set up ng different na mga kailangan sa garden and how to make this one parang profitable. Bukod sa pagkain ng mga sundalo, alam nyo bang dinarayo na rin ito ng mga residente sa probinsya dahil sa organic at mas murang mga pananim dito. Tulad ni Cheryl, residente ng Capas Tarlac, dali-daling pumunta sa kampo para mamakyaw ng mga gulay at prutas matapos mabalita ang mas mura rito kumpara sa palengke. Kasi po, mas mura pa daw po dito. Nabalitaan po namin, kaya dito kami pumunta. So pag mas mura po at nakita nyo na okay naman, babalik pa po ba ngayon? Opo, ipapano muna sa mga kakilala namin, pamanita, para mas marami silang nabibili po dito. Kaysa po sa mahalang binibilin na, mas mura po dito. Bukod sa tubig, problema rin ng hardin ng lunas ang pagmementena ng extension nito. Katabi kasi ito ng helicopter path kung saan tuwing may bababang helicopter, matinding hangin ang sumasalubong sa mga pananim. Kaya naman pili lamang tulad ng pakwan, kalabasa, okra at talong ang naitatanim dito. Gayunman ang nasabing pagpapalawak ng 5 ektaryang hardin ng lunas ay paraan ng Northern Luzon Command o NOLCOM upang matugunan ang pangangailangan ng mga residente nito sa panahon ng tag-ulan. I think this is the answer na kung dating ang araw na bigla tayo nangailangan ng pagkain, meron tayo. Pinaplano na rin pagdausan ito ng iba't ibang okasyon dahil sa presko at relaxing na gazebo na ito. Sa 500 ektaryang ito ng hardin ng lunas sa Camp Aquino, kapansin-pansin ang gazebo na ito na napapalibutan ng iba't ibang uri ng gulay at mga prutas. Ngunit alam nyo bang dinisenyo ito ng naaayon sa 2 season ng bansa, ang tag-init at tag-ulan? So I made it a point na this is in perpendicular with the 2 wind direction. So whole year round, ma-presko. It's windy, it's very comfortable, and at the same time, it's homey because it's all made of wood. Ito ang pangatlong pag-ani sa hardin simula 2013. Ngayong uso na ang maraming sakit na nagiging dahilan ng paiksina ng paiksing lifespan ng tao. Maiging piliin natin ang ligtas na mga pagkain. Para sa Telebisyon ng Bayan, na Pagibitan.